Hello guys. So ngayon, alam ko marami sa inyo nagkakaroon ng problema tulad nito. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ko nagawa ng paraan yun sa akin. Dati kasi nagkaroon ng problema yung account ko tulad nito. Pero naibalik ko na siya. Bumalik na siya sa dati. Ngayon, ang gagawin lang natin, punta ka dito sa 3 dots dito sa profile mo. I-copy mo lang yung link mo. Then, after makopy yung link, punta ka sa dashboard mo. Sa pinakababa, meron dyang support. Yan, support. So, pindutin mo lang siya. Then, after nyan, punta ka dito sa give feedback. So, click nyo lang yan. Yes, I got the support I needed. So, yung ikakopy nyo dito, yung link na kinopy nyo dun sa profile nyo. Then, submit lang. Then, after nyo ma-submit, so, balik lang ulit tayo dito. Sa may bilog na to sa gilid. Sa may profile natin. Then, click mo lang yung support inbox. Itong support inbox na ito, dito nyo makikita lahat ng mga violation nyo. Sa your alerts, then, dito sa your alerts, makikita nyo lahat ng mga videos na may mga violation kayo. So, ang gagawin nyo, no choice talaga, i-delete nyo lahat na may mga violation dyan. Pag na-resolve nyo na guys, by the way guys, huwag nyo kakalimutan yung screenshot nyo. So itong screenshot gagamitin natin ito. Ngayon kung may screenshot ka na nito, so balik na tayo dito. Punta tayo sa report a problem. Then click nyo lang siya. Continue to report. Include. Then hanapin nyo lang dyan yung professional dashboard. So, professional dashboard, ito. So, ito. Click nyo lang itong professional dashboard. Then, yung ilalagay dito guys, kopyahin nyo na lang itong ginawa ko. Ito yung ginamit ko din ng last time. So, wag nyo kakalimutan guys, yung name nyo ilagay nyo dyan sa after ng thank you. Then, kasunod yung link ng profile nyo. Then, copy nyo lang siya. I-paste nyo lang dyan. Then, pag okay na, yung kaninang screenshot nyo, upload nyo lang dyan. Kasi gagamitin natin yun yung screenshot. So, ilagay nyo lang siya dyan. Then, after, i-send nyo na lang. Nagawa ko na kasi ito kaya hindi ko na siya sinisend. Okay na kasi yun sa akin. So, sundan nyo lang. Then, pag nasend nyo na, punta naman kayo dito sa monetization. Okay. So, after nyan, punta ka lang sa pinakababa, yung payout issues. So, click nyo lang siya. Then, pagka-click nyo, punta kayo dito sa Meta Pay Support. Then, after nyan, punta naman kayo sa payout account hold. Ngayon, dito sa payout product, so meron siya mga choices. So, kung ano yung violation nyo, click nyo lang dyan. Pero yung sa akin is performance bonus program. Pero pwede nyo rin gamitin yan. Then, i-paste nyo naman dito guys ulit itong kinopy nyo dun sa una. So, ulitin nyo lang ulit. Copy nyo lang siya. Huwag kakalimutan baguhin yung pangalan nyo. Ilagay nyo yung pangalan nyo. Then, kasunod, yung link nyo ulit ng profile. Then, copy. Then, paste nyo lang dito. Then, after nyo mailagay, send nyo lang ulit. Medyo i-review nyo lang guys bago nyo i-send kasi yung name baka hindi nyo mailagay. So, ilagay nyo yung name nyo tsaka yung link ng profile nyo. Then, pag send na, okay na yun. Then, magre-reply dyan si Meta. So, makikita natin yung reply niya sa support inbox. So, click nyo lang yung support inbox. Then, hanapin nyo yung reply niya dyan. Then, hanapin nyo lang yung pinakang reply ni Meta. Sa ilalim kasi sa akin. So, matagal na. So, very dissatisfied yung pindutin nyo guys. Then, click nyo ulit yung very dissatisfied. Then, ngayon guys, ang ilalagay naman natin dito, iba na, hindi na yung kanina. So, ito guys, kopyahin nyo lang ulit ito. So, wag nyo laging kakalimutan yung profile link nyo ha. So, isasama nyo siya lagi. So, copy nyo lang siya, then paste nyo lang dito. Then, pag okay na guys, continue lang, then dire-diretso na okay na yun. So, dyan na nagtatapos yan guys.
Ngayon, maghihintay na lang tayo ng ilang araw, siguro 2 to 3 days, 1 week. Kasi sa akin, after ko gawin ito, nagulat na lang ako pagbalik ko, okay na. So, earning na ulit. So, yun lang guys.